Sino sa inyong mga kasangbahay ang nakakaramdam ng biglaang atake ng pagsakit ng hinlalaki sa paa? Baka gout na yan. Ito ay kadalasang pananakit o pamamaga ng mga daliri sa paa at tuhod. Ayon sa datos, noong 2017 tinatayang nasa mahigit 7 milyong kaso ng gout ang naitala sa buong mundo. Inaasahan din na mas tataas pa ang bilang ng mga apektado ng sakit na ito ng 55% sa taong 2060. Naku, kaya mga kasangbahay, ugaliin din po natin ang pag-inom ng sapat na tubig to help you feel better o kaya ay ma-reduce po ang inflammation o pamamaga ng ating mga joints. Naku, dahil being hydrated is important to prevent ang ganitong klase ng condition at hindi po siya lalo ma-trigger. At para po mas maging malawak pa ang ating kaalaman, kaugnay pa rin sa bone and joint disorders, it is my pleasure to introduce our esteemed guest for today. She is an expert in the field of musculoskeletal health with a passion for improving the lives of individuals dealing with joint and bone conditions. Let us welcome Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center, or should I call Doc Nikki. Good morning, Doc Nikki, and welcome to Doctors on TV. Good morning po. Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin today. Naku, thank you very much. No, Doc, kanina na-mention ko nga na, naku, napaka-common ng gout disorder. Kaya, naku, syempre, marami tayong matutulungan sa episode na ito. And thanks for giving your time para makapagbahagi po tayo sa ating mga kasambahay ngayong umaga. Okay, so, panimulang tanong po, ano nga po ba ang gout? Ano po yung para sa yung linggo na mas maiintindihan ng ating mga viewers? Ang gout po, generally, rheuma po siya o isang klase ng rheuma. Maraming klase po ng rheuma at gout ay isa lamang po sa mga klase ng rheuma. Pag po sinabing may gout, ito po ay may kinalaman sa uric acid o mataas na uric acid. Okay, so you mentioned about yung term po na rheuma, no? Okay? So, gaano po pinagkaiba nito sa rheumatoid arthritis? Opo, magandang tanong po yan kasi usually po medyo na-confuse yung mga pasyente natin about rheuma and rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis po is generally another kind of arthritis. Katulad po siya ng gout, kumbaga isa po siyang klase ng rheuma. Ang rheuma po in general ay sakit sa mga kasukasuan. So kapag po may sakit sa kasukasuan, we further classify it or inaalam po natin kung anong dahilan. At gout at rheumatoid arthritis are some of the forms of arthritis or rheuma. I see. And pareho po sila ng family basically. Pero ano po yung may pagkakaiba ho ba yun sa mga manifestations o yung mga nararamdaman o nakikita ng pasyente? Opo. So, generally po, pag gout, may kinalaman sa mataas na uric acid. Pag po rheumatoid arthritis, it's a kind of rheuma na may kinalaman po sa depektibong immune system. Yung pamamaraan po kung paano siya nagpapakita o sintomas, may pagkakaiba din po. Depende po yan sa mga kung anong kasukasuan yung naapektuhan, anong oras, at ano po kung ilang klase or ilang kasukasuan yung nagkakaroon ng problema. I see. How about age predilection, Doc? Meron ba yung mas common talaga sa matanda or like can you explain that further? Yes po. So that's a very good question, and also another thing that could actually separate po yung gout sa rheumatoid arthritis. Dahil ang gout po, meron siyang predilection o generally usually po pag sa lalaki, it's the middle age po, mga nasa 30 to 45. Kapag po babae, it's yung medyo pagkatapos na po ng menopause, around 55 and up. Pag sinabi naman po na rheumatoid arthritis, usually kababaihan po yung naapektuhan niya. And hindi po siya yung katulad nung sa gout na panaka-naka lang yung sakit. Usually po, it's chronic, yung laging masakitan po ang mga kasukasuan. I see. Pero we've been hearing po about yung mga sobrang bata pa pero may gout na. Bakit po may ganitong may mga condition po yung ibang bata ang bata pa lang pero nagko-complain na parang una nga hindi alam na gout pala ang sanhi, pero after some medical laboratory examinations, biglang mache-check na gout pala ang meron siya. Bakit po may ganitong mga condition?
Pag po sinabi kasi natin na gout, when I mentioned kanina po na mataas na uric acid, usually po sa isang tao, marami pong factors that could cause yung mataas na uric acid. It's either nagpo-produce yung katawan ng maraming uric acid, mahina ang pag-excrete o paglabas ng uric acid, or pangatlo po, may mga lifestyle din po na nag-i-encourage na pagkakaroon ng maraming uric acid. May kinalaman po ito sa pagkain, so usually kung meron pong may mga lifestyle, maraming inom, alak, yun po yung mga madalas na nagkakaroon na mas maaga na gout po. I see. And if pinag-usapan natin yung mga bata, okay, na may gout, does it suffice to say na parang gout is hereditary? There is a component of hereditary po, meaning may predisposition, may high likelihood o malaki yung tsansa, ngunit hindi naman po ito otomatiko. Pero kapag po sinabi nyo sa doktor ninyo na, yung tatay ko, tito ko, may gout, isa na rin po yun clue sa isang doktor para hanapin o tingnan ang uric acid ng isang pasyente. I see. And ano po yung sa mga nakita niyo pong mga pasyente, I mean in your practice, ano po yung most common complaints? Saan yung usually parang sobrang sakit, yun ang pinaka-common talaga na nakikita niyo sa mga patients? Tama po yun, sobrang sakit. Yun po yung typical talaga na gout attack. Sobrang sakit ng mga kasukasuan. Usually, it starts with yung sa paa. Paa? Opo, Okay. yung big toe ng paa. We call it podagra or ang mabigla ang pagsakit po ng first toe or big toe ng paa po. And kamusta yan, Doc? Isa lang ba yan, kanan, kaliwa, or pareho usually? Usually po pag early stages ng gout, isa lang po, minsan nawawala lang siya on its own, hindi pa po makakapagpakonsulta yung pasyente dahil nawawala on its own. Pero mapapansin po nila over the years, pwede pong lumipat sa kabila, dumagdag sa sakong, tumaas na sa tuhod, eventually po pwede rin maapektuhan yung upper extremities o yung mga kasukasuan sa taas. Pero ang kadalasan po, just to answer your question, it's really yung sa paa or lower po or yung sa big toe, talaga yung very typical po. I see. Okay, and pagkahugan niya na may complaint na po o may iniinda ng sakit, okay, sabi niyo nga sa big toe yung most common, ano, meron na rin bang nakikita yung pasyente o nararamdaman lang talaga? Usually po, pag early stages, mga umpisa lamang, biglaan, masakit. Pero as we go along, further along the line, pag tumagal na ng tumagal, pwede pong tubuan ang isang pasyente ng koleksyon ng gout. Ang tawag po natin bukol, tophi, kapag po nakita yan ng doktor, usually po pwedeng mag-cause ng deformity. Yun yung parang may mga nakabukol na sa joints, no? Opo. And ito, naku, I'm sure takot yung ibang mga may ganito na, yan ba pwede pang matanggal? Kunyari, basically, o sige, ayusin ko na yung aking lifestyle, okay? So, bukod sa hihinaan ko na yung pagkain ng masyadong mataas sa uric acid, o kaya iinom ako ng maraming tubig para mas mailabas ko sa katawan, liliit pa ba itong mga tophi na that can it still cause yung, can it still go back to its normal appearance? Pwede bang mawala yung tophi na tinatawag nyo kanina? Depende po, kailangan i-evaluate muna ng doktor kung gano'n na po yung kalaki yung tophi or yung bukol. Pwede po kasing kinain o ngat-ngatin na niya yung kasukasuan o yung buto. So usually po pag gano'n, it's hard to say if maaalis po natin completely, but with proper medication, proper lifestyle modification, diet, losing weight, there's a chance po na lumiit yung tophi o yung bukol. Pero to completely say to take it out po, hard to say po, especially since we need to evaluate the patient po muna. I see. Ito, Doc, para mas maintindihan ng ating mga viewers, no po, bakit nga ba nagkakabukol doon? Ano nga ba si tophi? Yung tophi po is collection ng uric acid. Katulad po nung na-mention ko kanina, yung gout, nagsisimula po yan dahil mataas ang uric acid po sa dugo. Usually po sinasabi ko sa pasyente, kung mag-i-imagine po sila, parang nagtimpla kayo ng orange juice. Tapos sobrang concentrated yung orange juice, nakikita nyo po sa ilalim na nagkakaroon po ng buo-buo pa. Buo-buo. I Para see. pong ganun ang uric acid sa gout patient na may tophi. Kakaroon po ng koleksyon sa mga kasukasuan, and ito pong koleksyon ng uric acid, pwede po niya ngat-ngatin yung buto at mag-cause ng deformity.